mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sinasabing, ang tahanan ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Pero paano kung ang mismong taong nangakong magsisilbing haligi mo ay siya ring unti-unting nagpapaguho sa iyong pagkatao? Sa gabing ito, samahan niyo kaming silipin ang buhay ni Lenny. Isang babaeng nagtitiis sa dilim, hanggang sa matagpuan niya ang isang liwanag sa lugar na hindi niya inaasahan. At ngayon, simulan na natin ang kwento niya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lenny. 34 na taong gulang. Simple lang naman ang naging pangarap ko sa buhay. Ang magkaroon ng isang tahimik na pamilya, asawang maaasahan at mga anak na lalaking maayos at may dangal. Kaya nung nakilala ko si Eugene, buong akala ko ay nakamit ko na talaga ang lahat ng yon. Na siya na ang lalaking akala ko ay sagot sa lahat ng aking mga dasal. Sapagkat nung nagsisimula pa lang kami, ay tila isang napakagandang obra ang aming pagsasama. Si Eugene kasi ang tipo ng lalaking ipagmamalaki mo sa iyong mga magulang. Masipag, mapagmahal, at may malinaw na direksyon sa buhay. Bukod doon, ay ipinaramdam niya sa akin na sa piling niya, hindi ko na kailangang mangamba sa unos ng mundo. At sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho, ang mainit niyang yakap ang nagbubura sa lahat ng pagod ko sa loob ng bahay. Lalo na nga nang dumating ang aming mga anak. Sa pamamagitan nun ay lalong tumibay ang aking pananampalataya na kami na ang magkasama hanggang sa pagtanda. Ngunit madalas talaga, ang mga pangarap na akala mo ay nakaukit na sa bato, unti-unti palang nagbabago dahil sa mga lamat na hindi mo agad nakita. Akala ko ay sapat na ang pagmamahala namin. Ngunit ang hindi ko alam na sa kabila ng maayos naming simula, may mga lihim palang unti-unting sisira sa pundasyong itinayo namin. Akala ko, ang pagiging maaasahan niya ay habang buhay na mananatili. Pero may mga pagkakataon pa lang, ang taong inaasahan mong sandigan ay siya pang magiging dahilan ng iyong pagkadapa. Nagsimula iyon nang malulun siya sa kanyang bisyo. Noong una ay paisa-isang baso lang ang pag-inom niya ng alak. Ngunit kalaunan ay nauwi na rin sa gabi-gabing paglalasing. Kasabay naman ng amoy ng alak na dala niya pa uwi, ang unti-unting paglamig at pag-iba ng kanyang ugali. Ang dating malambig na tinig niya noon na nagpapakalma sa akin, ay naging matatalim na salitang tila humihiwa sa aking pagkatao. Wala ka talagang silbi. Yan ang lagi niyang isinisigaw sa akin, sabay hagis ng mga plato sa sahig. Sa bawat basag ng pinggan, tila nadudurog din ang katahimikan ng aming tahanan. Sa mga sandaling yon, wala akong ibang nagawa kundi ang tumahimik at magpakaliit. Habang yakap-yakap ko ang dalawa naming anak sa isang sulok, pilit kong nilululon ang lahat. Ang galit na gustong kumawala, ang sakit na nanunuot sa buto, at ang matinding hiya na baka marinig kami ng mga kapitbahay. Bawat kalabog ng pinto at bawat masasakit na salita niya ay nagdadala ng takot sa aming mga anak. Kitang-kita ko sa kanilang mga mata ang sindak na hindi dapat nararanasan ng mga bata. Pero pinili kong magtiis at magbulag-bulagan para sa kanila.
Umaasa kasi ko na balang araw, kapag nawala na ang amoy ng alak, muli kong makikita ang Eugene na minahal ko nung una. Ganoon ang naging takbo ng bawat araw ko. Paulit-ulit at tila walang katapusan. Tuwing lulubog ang araw, palagi akong kinakabahan kung anong klaseng gulo ang dala ni Eugene pag-uwi niya. Hanggang sa dumating ang isang tao na hindi ko inaasahang magbibigay ng pag-asa sa madilim kong mundo. Itago na lang natin siya sa pangalang Bo, ang tiyuhin ni Eugene. 52 taong gulang siya, isang byudo na taga Maynila at kapatid ng yumaong ama ng asawa ko. Pansamantala siyang nanirahan sa amin dahil aayusin daw niya ang lupang namana niya sa kanilang mga magulang. Isang jeepney driver si Tio Bong, at sa kabila ng kanyang edad, kitang-kita pa rin ang lakas sa kanyang pangangatawan, napakas sa bawat galaw niya. At sa pagdating niya sa aming tahanan, tila nagkaroon ng sariwang hangin sa gitna ng masangsang na amoy ng alak ni Eugene. Dahil byudo na siya at walang kasama sa Maynila, minabuti niyang dito muna tumuloy sa amin. At sa maikling panahong pananatili niya sa amin, nakita ko ang kaibahan ng isang tunay na lalaki sa lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar. Hanggang sa isang gabi, habang abala ko sa paglilinis ng mga kalat ni Eugene, lumapit si Tio Bong at kumuha ng walis. "Hayaan mo na, Lenny. Ako na rito." Ang simpleng sabi niya. Ang mga salitang yon na baka baliwala lang sa iba ay nagdulot ng matinding pintig sa aking dibdib. Sa loob kasi ng maraming taon, iyon ang unang pagkakataon na may nagpalasakit na pag-aani ng aking pasani. "Ayos lang po ako, Tiyo. Sanay naman po ako lang ang gumagawa ng lahat dito." Tugon ko sa kanya, habang hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit hindi siya natina. Kinuha niya ang walis mula sa aking kamay, at bahagyang lumapo ang kanyang mga daliri sa akin. "Lenny, hindi porket sanay ka na, ay tama pang hayaan mong mapagod ka ng mag-isa. Tao ka rin, napapagod at kailangan magpahinga." Sa puntong yon, tila may kung anong nakabara sa aking lalamunan. Gusto kong umiyak, dahil sa simpleng pagkilala niya sa pagod ko, isang pagod na kailanman ay hindi napansin ni Eugene. Habang pinapanood ko siyang tinatapos ang aking gawain, hindi ko maiwasang itanong sa aking sarili, bakit ang kalinga na hinahanap ko sa aking asawa ay sa ibang tao ko pa nararamdaman? Hindi naman nagtagal ay dumating si Eugene. At katulad ng nakagawian niya, lasing na naman siya. Pagpasok pa lang niya sa pinto, bumandera na ang masangsang na amoy ng alak at ang kasing init na ulo na lagi niyang dala. "Lenny, nasaan yung pagkain ko?" Anya nito sa pasigaw na tono, habang pabalyang naupo sa hapat. Agad akong kumilos, kahit nanginginig ang aking mga kamay. "Sandali lang, Eugene. Heto na at ihahain ko na." Sagot ko sa mahinang tinig. Sinusubukang huwag siyang lalong mairita. Ngunit bago ko pa mailapag ang plato, hinampas niya ang mesa. "Ang bagal mo talaga. Wala ka nang ginagawa sa bahay. Paghahain lang, hindi mo pa magawa ng maayos." Sigaw naman nito. Sa mga sandaling yon, ramdam ko ang titig ni Tio Bong mula sa kabilang panig ng kusina. Nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa kanyang baso.
Gusto kong sabihin kay Eugene na kanina pa ako tapos. Nakatatapos lang naming maglinis ng kalat niya. Pero mas pinili kong manahimik. Eugene, mahinahong singit ni Tio Bong. Bagamat bakas ang seryosong tono sa kanyang boses. Kararating mo lang, kumain ka na muna. Pagod din ang asawa mo sa pag-aasikaso sa mga bata buong araw. Anya nito. Lumingon lang naman si Eugene sa kanyang tsuhin. At sa isang saglit, namayani ang isang nakabibinging katahimikan. Doon ko nakita ang kaibahan ng dalawang lalaki. Ang isa ay puno ng poot at alak, habang ang isa naman ay tila isang matibay na pader na handa akong ipagtanggol sa isang tingin pa lang. Nang matapos si Eugene at tuluyan ng bumagsak ang katawan nito sa higaan dahil sa sobrang kalasingan, naiwan kaming dalawa ni Tio Bong sa kusina. Ang tanging naririnig na lang ay ang malakas na hilik ni Eugene mula sa kabilang silid. Doon, sa gitna ng dilim at katahimikan, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Biglang pumatak ang mga luhang kanina ko pa kinimkim. Hanggang kailan mo babalak tiisin ang lahat ng to, Lenny? Mahinahong tanong ni Tio Bong habang nakatitig sa akin. Hindi ka naman nararapat tratuhin ng ganyan. Yumuko lang ako at pilit na pinunasan ang aking mga mata. Para sa mga bata, Tio, wala naman akong ibang mapupuntahan. Sanay na rin po ako sa ganitong buhay. Kumakpang siya palapit sa akin. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang aking kamay. Ang pagtitiis ay may hangganan din, Lenny. Huwag mong hayaang tuluyang maubos ang sarili mo sa isang tao na hindi na marunong magpahalaga sa'yo. Sa simpleng hawak na yon, tila gumaan ang bigat na daladala ko sa loob ng maraming taon. Doon ko natanto na ang pagtitiis pala ay hindi palaging katumbas ng pagmamahal. Minsan, ito ay isa na lang malungkot na nakasanayan. Simula naman noon ay gumaan ng bahagya ang aming buhay. Habang si Eugene ay madalas wala o kaya na may nakasubsob sa mesa dahil sa kalasingan, si Tio Bong ang pumuno sa lahat ng kanyang pagkukulang. Siya ang kusang nagkukumpuni ng mga sirang gripo. Nag-aayos ng mga upuang binabalibag ni Eugene at nagsilbi ring kalaro ng aking mga anak. Isang gabi, matapos ang isa na namang matinding pagwawala ni Eugene, naiwan akong mag-isang naglilinis ng kalat sa kusina habang humihikbi. Hindi ko naman namalayan na nasa likuran ko na pala si Tio Bong habang pinapanood ako nito. Kaya naman nagulat pa ako nang bigla itong magsalita sa likuran ko. Lenny, tama na. Hayaan mo na yan. Ako na ang tatapos. Malumanay niyang sabi. Sa haplos ng kanyang kamay sa aking balikat, naramdaman ko ang isang uri ng proteksyon na hindi ko kailanman naramdaman kay Eugene. Tumingin ako sa kanya. At sa mga mata ni Tio Bong, nakita ko ang paghanga at awa. Mga emosyong matagal ko nang kinalimutan. Doon na nagsimulang magulo ang isip ko. Bakit ang tinitingala kong tsuhin ang nagbibigay sa akin ng kalingang dapat ay sa asawa ko nang gagaling? Bakit sa tuwing magkakadikit ang aming mga balat, ay tila may kuryenteng gumigising sa puso kong matagal ng manhid? Alam kong kahiya-hiya ito. Alam kong ang tawag dito ay pagtataksil sa isip at sa damdamin. Pero hindi ko mapigilang isiping, masasabi bang pagkakasala ang nagawa ko kung ang puso ko naman ay ginusto lang na makaramdam ng pagpapahalaga?
Gayunpaman, sinubukan ko rin namang iwasan ang kanyang mga tingin. Tuwing magtatama ang aming mga mata ni Tio Bong, agad akong yumuyuko dahil natatakot ako na baka mabasa niya ang lihim na kaguluhan sa aking dibdib. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Kung kailan ako lumalayo, doon naman gumagawa ang pagkakataon para magkalapit kami. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, naramdaman ko ang kanyang presensya. Hindi siya nagsalita, pero inabutan niya ako ng isang basong malamig na tubig. Magpahinga ka na muna, Lenny. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Ang malumanay niyang sabi. Simple lang ang mga salitang yon, pero sapat na para gumuho ang pader na pilit kong itinayo. Sa loob ng maraming taon, sanay akong bulyaw at utos ang naririnig. Kaya ang munting pag-aalalang ito ay tila isang malakas na haplos sa aking kaluluwa. Tuwing gabi, habang katabi ko tuloy sa pagtulog ang lasing at humihilig na si Eugene, ay hindi ko maiwasang ikumpara ang dalawang lalaki sa buhay ko. Ang asawa kong nangakong poprotektahan ako, pero siya palang magbibigay sa akin ng sakit. At ang tiyuhin naming dumating lang para bumisita, pero naging sandigan ng aking pagod. Dito na nagsimulang mabuo ang mga tanong na alam kong walang tamang sagot. Hanggang kailan ko paninindigan ang aming sumpa kung ang puso ko ay unti-unti nang humahanap ng iba? Kasalanan bang ituring na ligtas na lugar ang isang taong hindi naman dapat sa akin? Lalo na kung siya lang ang nakakita ng halaga ko habang wasak na wasak ako. Habang mahimbing na ang tulog ng mga bata at wala pa si Eugene dahil nasa inuman na naman, naiwan kaming dalawa ni Tio Bong sa kusina. Naghuhugas ako noon ng pinggan nang biglang mamatay ang ilaw. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang kanyang dahang-dahang paglapit. Hindi ako natakot. Sa halip, tila hinanap pa ng katawan ko ang init ng kanyang presensya. Lenny, bulong niya. Ramdam ko ang lalim ng kanyang boses na tumatagos sa aking likuran. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko binitawan ang hinuhugasang plato, kahit na nanginginig na ang aking mga kamay sa ilalim ng tubig. Bakit, Tio? May kailangan po ba kayo? Halos paus kong tanong. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking batok. Isang pakiramdam na matagal nang hindi pinararanas sa akin ni Eugene. Alam kong pagod ka na. Malambot niyang sagot, habang dahang-dahang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa aking bewang. Pagod na pagod ka na sa lahat. Sa simpleng mga salitang yon, tila gumuho ang pader na matagal ko nang itinatayo. Doon lang may naglakas loob na kumilala sa hirap na dinaranas ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Dahan-dahan akong humilik sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim ng kusina, sa likod ng ingay ng tumutulong gripo, doon ko nahanap ang katahimikang ipinagkait sa akin ng sarili kong asawa. Mali ito, bulong ng isip ko. Pero mas malakas ang isinisigaw ng puso kong uhaw sa kalinga. Hinarap niya ako, at kahit madilim, tanaw ko ang kislap ng kanyang mga mata. Mga matang hindi naghahanap ng away, kundi nag-aalok ng pag-ibig. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng tunang mag-isa. Nakikita ko ang lahat, ang hirap mo, ang tiis mo. Anya pa sa akin ni Tio Bong.
hinawakan niya ang balikat ko para iharap ako sa kanya. Tila tumigil ang mundo. Ang kuryenteng naramdaman ko ay naging malakas na boltaheng tumunaw sa lahat ng aking pag-aalinlangan. Sa sandaling yon, hindi ko na nakita ang tiyuhin ng asawa ko. Ang nakita ko ay isang lalaking handa akong ituring na reyna sa kabila ng lahat ng hirap ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang mga luhang matagal kong kinimkim ay biglang bumuhos. At sa kanyang mga bisig, doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit. Hinayaan ko ang aking sarili na maging mahina. Hinayaan ko ang aking sarili na mahulog sa isang patibong na alam kong walang madaling labasan. Kaya naman hindi ko na rin nagawa pang umiwas nang dahang-dahang ilapat ni Tiyo Bong ang kanyang mga palad sa aking pisngi. Ang kanyang haplos ay tila gamot sa mga sugat na iniwan ng bulyaw at pananakit ni Eugene. Sa puntong ito, pagod na akong maging martir. Pagod na akong magtiis sa isang bagay na puno ng bote ng alak at mga pangarap na basag. Lenny, hindi mo kailangang magtiis sa ganitong buhay. Mahina, ngunit mariing sabi niya. Ang bawat salita niya ay tila haplos sa aking pusong matagal nang nagkakabali-bali dahil sa kalupitan ni Eugene. Hindi ako nakasagot. Sa halip, ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Hinayaan ko ang aking sarili na mabuwal sa kanyang mga bisig. Sa bawat hikbi ko, lalong humihigpit ang kanyang yakap. Yakap na hindi naghahanap ng anuman kundi ang gumaan ang aking pakiramdam. Pero Tiyo, asawa ko siya. Bulong ko sa pagitan ng aking pag-iyak. Kahit alam kong ang salitang asawa ay isa na lang walang katuturang titulo. Asawang nasaan, Lenny? Nasaan siya habang nagkukumahog kang ayusin ng lahat? Nasaan siya habang umiiyak ka gabi-gabi? Tanong niya, habang dahang-dahang iniaangat ang aking baba para patitigin ako sa kanya. Narito ko. Ako ang sasalo sa'yo. Sa sandaling yon, ang huling hibla ng aking pag-aalinlangan ay naputol. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng ibang tao. Hindi ko na inisip ang kasalanang aming gagawin. Ang tanging alam ko lang ay kailangan ko ng taong magpaparamdam sa akin na ako ay mahalaga. Hinalikan ko siya. Isang halik na puno ng pait, pangungulila at pagrerebelde sa tadhana. Doon sa gitna ng dilim, sa pagitan ng mga bulong at mainit na hininga, tinanggap ko ang alok niyang kanlungan. Hinayaan kong maging kuryente ang bawat hawak niya na tumatagos sa aking balat. Hanggang sa ang takot ay tuluyan ng mapalitan ng isang mapanganib na pagnanasa. Sa gabing yun, hindi lang ang ilaw sa kusina ang namatay. Pati ang katapatan ko kay Eugene ay tuluyan ng nagdilim. Hanggang sa mga sumunod na araw, naging isang mahusay na pagpapanggap ang aming buhay. Sa harap ng mga bata at ng mga kapitbahay, ako pa rin ang matiising asawa ni Eugene. At si Tiyo Bong naman ay ang mapagmalasakit na kamag-anak na tumutulong sa amin. Pero sa tuwing tatalikod ang lahat, sa bawat pagkakataong malingat si Eugene dahil sa kalasingan, doon kami nabubuhay sa mundong kami lang ang nakakaalam. Isang hapon, habang naglalaba ko sa likod bahay, naramdaman ko ang pagtayo ni Tiyo Bong sa aking likuran. Hindi na ako nagulat. Alam ko na ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa init ng araw. Lenny, hindi ko na kayang makita kang ganito kahirap magtrabaho habang siya ay natutulog sa loob. Mahinang sabi niya, sabay hawak sa aking basang mga kamay.
Wala tayong magagawa, Tiyo. Ito ang pinili ko noon. Sagot ko, pero sa loob-loob ko, alam kong iba na ang tinitibok ng puso ko ngayon. May magagawa tayo. Mariin niyang sagot. Hindi habang buhay ay magtatago tayo sa dilim. Deserve mong mahalin ng tama, Lenny. Deserve mong ituring na higit pa sa isang katulong sa bahay na to. Sa bawat haplos niya, unti-unting nabubura ang takot ko sa posibleng mangyari kapag nalaman ni Eugene ang lahat. Ang kaba ay napalitan ng isang mapaganib na lakas ng loob. Nagsimula akong mangarap ng isang buhay na malayo sa bote ng alak at sa amoy ng sigarilyo. Isang buhay kung saan si Tio Bong ang kasama ko sa paggising. Ngunit ang bawat ligaya ay may kaakibat na panganib. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa kusina ng mas malapit kaysa sa nararapat, narinig namin ang kalabog ng isang bumagsak na upuan mula sa sala. Nanigas kami pareho. Lenny, nasaan ang pulutan ko? Sigaw ni Eugene na galing sa pagkakaidlip. Mabilis na lumayo si Tio Bong. Ngunit ang kabog ng aking dibdib ay tila naririnig sa buong bahay. Ramdam ko ang pait sa bawat hininga ni Tio Bong. Alam kong sa tuwing tinatrato ko ng ganoon ni Eugene, gusto na niyang sugurin ang sarili niyang pamangkin. Ako na lang ang laging pumipigil. Laging nakikiusap na wag na niyang pansinin. Ayoko nang lumaki pa ang gulo. Ayokong dumanak ang dugo sa pagitan ng magkadugo dahil lang sa akin. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagsingil. Isang maulan na gabi, mas malala ang uwi ni Eugene. Hindi lang siya basta lasing. Halos hindi na siya makatayo at puro sugat ang kanyang mukha dahil nakipag-away pa umano sa labas. Sa gitna ng kanyang pagwawala, pabalibag niyang itinulak ang hapagkainan, dahilan upang mabasag ang aming mga huling pinggan. Eugene, tama na! Nakikita mo ba ang takot ng mga bata? Sigaw ko habang yakap-yakap ang aking mga anak sa gilid. Wala kang pakialam. Bahay ko to. Bulyaw niya. Bago muling lumabas ng pinto para bumalik sa kanyang mga kabarkada, pitpit ang isang bote ng matapang na alak. Yun na pala ang huling beses na makikita ko siyang buhay. Madaling araw na nang makatanggap kami ng balita. Dahil sa sobrang kalasingan at madulas na kalsada, nahulog sa tulay ang sinasakyan nilang tricycle. Hindi na umabot ng buhay si Eugene sa hospital. Nang marinig ko ang balita, tila tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung malulungkot ba ako o makakaramdam ng laya. Sa burol, habang nakatingin ako sa kanyang kabaong, naramdaman ko ang paglapit ni Tio Bong. Hindi siya nagsalita, ngunit ang paghawak niya sa aking likuran ay nagbigay sa akin ng sagot na matagal ko nang hinahanap. Lumipas ang mga buwan. Ang amoy ng alak at sigarilyo na dating nakakapit sa mga dingding ng aming bahay ay tuluyan ng napalitan ng halimuyak ng nilulutong hapunan at halakhak ng aking mga anak. Ang mga upuang dati ay pabalibag na itinatapon ni Eugene. Ngayon ay matibay nang nakatayo dahil sa mga kamay ni Tio Bong na matyagang nagkukumpuni sa bawat bahagi ng aming tahanan at ng aming puso. Wala na ang kaba sa tuwing sasapit ang gabi. Hindi ko na kailangang magising sa gitna ng hating gabi dahil sa takot. Sa halip, nagigising ako sa katiyakan na may isang lalaking handang magsakripisyo para sa aming kapakanan. Si Tio Bong ang naging haligi na hindi kayang lipain ng anumang bagyo. Hindi lang siya ang naging ligtas na lugar ko,
kundi ang naging ama na kailanman ay hindi naranasan ng aking mga anak. Isang gabi, habang nakaupo kami sa labas at pinagmamasdan ang mga bituin, dahang-dahang sumandal ang ulo ko sa kanyang balikat. "Salamat, Bong," bulong ko. "Salamat din, Lenny, dahil hinayaan mo akong maging bahagi ng buhay niyo," sagot niya, sabay halik sa aking noo. Alam kong may mga taong huhusga pa rin sa amin sa tuwing maaalala nila ang nakaraan. Ngunit sa pagitan ng pagiging martir sa isang maling sumpa at pagiging malaya sa piling ng tamang tao, pinili ko ang huli. Ang pag-ibig namin ay hindi nagsimula sa perpektong paraan. Ngunit ito ang nagligtas sa amin mula sa tuluyang pagkawasak. Sa wakas, natagpuan ko na ang dalampasigang matagal kong hinanap. At sa dalampasigang ito, hindi na ako muling malulunod.